Sa mukha, sa gilid lang. Silong na po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta po kayo? Local senior pension, yung ordinary, 85, 90, 95, 100. Oo. Marami pong bago. Mayor, mag-video na tayo na ako sa trabaho ko. Pagpasok pa lang po namin. At sa totoo po, no, sa araw-araw na pag umiikot kami, kasi may offline, pag pupunta, totoo naman po, pupunta naman po kami sa mga patay. Pag umiikot po kami, napakaganda po ng salubong, lalong-lalo na dito sa Barangay Canyogan. Kaya maraming salamat muli po sa inyo lahat. Pasensya na po kung medyo, sa mga panahon na ganito, medyo maingay kami pumapasok. Kasi ito po yung campaign period eh. So medyo marami kami, may sound system pa. So minsan, naiisip ko nga kung nabubulabog namin yung natutulog. Pero pagpasensyahan nyo na po dahil gusto rin po namin kayong makausap. Kasi sa totoo po, no, dito po sa Canyogan, actually sa lugar pa lang po ninyo, pagpasok ko po dito, actually, unahin ko na po, nung 2019 o earlier pa, nung umiikot rin po ako dito, baka mas maaga pa, meron po ako nakilalang bata dito na matalino talaga. Parang siya yung mga gifted children natin ng lungsod ng Pasig. Ngayon po, pagpasok ko po ngayon dito, una ko pong nakilala, sa labas pa lang, isang estudyante na laging contestant sa mga quiz bee sa mathematics. Kaya nakakatuwa po. Pagdating ko po banda dito, may nakausap rin po akong magulang. Yung anak niya, magna cum laude naman po. Yung dati ko po nakakausap na magulang dito na gifted yung anak niya. Sabi niya sa akin, nasa UP na po, 5th year. Engineering ang kinukuha. May Latin honors pag nag-graduate. Kaya matutuwa ka po, talagang matatalino po ang mga anak natin dito eh. Kaya dito po sa ating lungsod,
talagang alam natin na ang Pasigenyo, mabuting tao, mahusay na tao, at intelihenteng mga tao. Nag-iisip po ang mga taga-Pasig. Kaya sa totoo, yung sinasabi nga ni Vice Dodon kanina, kahit sa pumunta naman talaga, sinasabi lagi, straight gating kami. At dahil po doon nakakatuwa talaga. Kaya sana po, ay tuloy-tuloy yung pagtutulong. Kasi malayo na po ang narating natin. Pero malayo pa ang mararating natin kung magkakasama tayo. Alam niyo po, mapuwento ko lang sa inyo, pinamimigay ko naman yung pink na pamaypay na yan. Nakasulat naman po dyan yung mga batas na nagawa natin, yung mga nagawa natin. Pero siguro kahit papano, makwento ko rin sa inyo yung mga ibang batas. Kahit isa lang, isang batas na nagawa natin. Hindi ko lang iisa-isahin lahat para at least alam po ninyo yung mga ginagawa natin sa Kongreso. Pag isa-iba-ibang caucus po, naisip ko, pipili ako ng isang batas, yun ang kikwento ko. Pero dito po, nung naglalakad rin ako, may nakausap rin po ako na isang nanay, na yung anak niya ay malapit na magtapos bilang isang psychologist. Alam niyo po, napakahalaga po ng psychology sa ating lipunan, di lang sa Pasig. Meron po akong isang batas na ginawa, batas na po siya. Ang pangalan po niya ay Inclusive Education Act. Ano po ba ang Inclusive Education Act? Yun po ang sinasabi niya, yung mga batang may disability na pumapasok sa mga paaralan ay dapat matutukan natin at mabigyan ng tulong. Sasabihin niyo po, Congressman, matagal na natin ginagawa yan. May SPED classes tayo. Pero alam po ninyo, yung SPED schools natin, maganda naman po yan Yung mga teachers yan, talagang grabe po yung dedikasyon. Pero pag usapin po ng batang may disability, hindi po sapat na DepEd lang ang namumuno. Hindi sapat na ang ginagawa lang po natin doon ay academics. Ang kailangan po natin doon ay meron rin mga dalubhasa sa medisina. Kaya sa bagong batas po na ginawa ko, ang sinulat ko po doon ay kailangan ang magkakasama na Department of Health, Department of Education, TESDA, DSWD, at DOLE. Kailangan po multidisciplinary team. Bakit po? Kunyari po yung bata may autism. Kung may autism po yan, ipasok po natin sa SPED o kung ano mas eskwelahan. Matuturuan po ba? Dalubhasa po ba ang teacher doon? Kailangan po niya talaga ng medical advice, medical na guidance. Pag pinag-uusapan po ay autism, ang kailangan niyo po, developmental pediatrician. Ang problema po, sa buong Pilipinas po, 99 lang ang developmental pediatricians. Sa sobrang konti po niyan, alam naman po natin ang totoo. Sa mayaman po, mauuna talaga makakuha niyan. Paano po yung nandun sa DepEd school natin? Para sa isang magulang po, na merong anak na may disability, ano po yung kinakabahan siya? Pag namatay siya, paano yung anak niyang may disability? Kahit may kapatid yun, syempre may iba rin mga problema yung kapatid nun. Kaya para sa isang nanay o tatay, pinaka-importante, paano yung anak niyang may disability? Kaya importante po yung bagong batas na ito, kasi binibigyan natin ng developmental pediatrician, occupational therapist, physical therapist, lahat po ng mga dalubhasa, kinakluster na po natin, pati psychologist, sa isang lugar. Para masigurado po natin kung ano yung karamdaman ng bata, baka naman pwede nating mabigyan ng solusyon. Lalo na kung yung problema po ay pandinig lang, hindi lang nakakapagdinig ng mabuti. Kung nandun po siya at may DOH, mabibigyan po siya ng hearing aid. Hindi na po magtatagal. Kinikwento nga sa akin ni Mayor Vico kasi ginawa nila Mayor Vico, kwento ko na rin po, hindi mo naman kinikwento to Ginagawa nila Mayor Vico ngayon sa mga paaralan natin, pumunta po kayo. Meron po dyan full blood test. Meron dyan eyesight test. O meron, di ba, may ginagawa. Hindi na nga nila kinikwento yan, sa totoo, pero ginagawa po yan. Sa lahat, by next year po, buong K-12, meron na po yan. May x-ray, yung lahat po yan. Tapos dadagdagan ng auditory. Bakit po? Alam niyo, meron tayong mga bata na nasa grade 4, grade 5, grade 6. Akala nila, tinignan nila ba't mababa yung grade?
Alam niyo po ba bakit mababa lang ang grade? Hindi po dahil mahina. Pero sa totoo, hindi pala makarinig o hindi makakita. Malabo yung mata. Kaya ngayon, yun ang ginagawa nila, hinuhuli na nila maaga pa lang. Pero may ginawa tayong batas na ang gagawin po talaga, yung DOH, papababain na rin po nating buong buo para wala pong batang Pasigenyo o batang Pilipino na maiiwan. Kailangan po gawin natin lahat para masigurado natin maalagaan natin ang batang Pilipino, ang batang Pasigenyo. Meron, ang kikwento nga sana po dito yung ALSE. Pero nabanggit sa akin ng isang magulang, yung anak niya, Latin honors na, pag-graduate na rin ng psychology. Kaya binalikos dito sa batas na ito. Isa na lang po gusto kong banggitin. Ito po, hindi pa ganap na batas. Ako pa lang ang nakakapasa House of Representatives. Napasa ko na on third and final reading sa House of Representatives. Ang Senado po, hinihiring po niya kasalukuyan. Hopefully po, makahabol po sila. Ano po yung itong napasa kong batas sa House of Representatives? Inaamyendahan ko na po ang K-12 program. Ang K-12 program po na yan, sa totoo, kahit na maganda yung intensyon niya, ang totoo po niyan, implementasyon po niya, hindi maganda. Naging pahira pa po yan sa bata, sa pamilya at sa guro. Sa totoo po niyan, ang sinasabi nila, pagkatapos mo ng grade 12, college ready ka, or job ready. Hindi po naging totoo yan. Ano po? That's correct po. Sabi, may ano na po yan, may pag-aaral na. Sinabi ng pag-aaral, ang sinabi ng mga pribadong mga empleyado, ang i-hire pa rin nila, college graduate o at least second year college na. Yes, kaysa mag-hire ng isang K-12. Kasi hindi rin po handa eh. So kung hindi rin handa, ayusin na po natin. Sa academics po, ito po yung totoo rin sa academics. Di ba may 4 na track? Pagkatapos na 4 na track, pag pinili mo academic, may strands pa na pipiliin ka. Depende ngayon po kung ano yung strand mo. Kasi mayroon mga colleges and university na engineering. Pag hindi ka nag-STEM, dadagdagan kanila ng mga subjects pa. Kasi hindi ka nag-STEM. Meron mga kolehiyo university, pag gusto mo mag-psychology, pero hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka rin ng subject. So nagdagdag na nga tayo ng 11 and 12, nagdagdag pa sa kolehiyo. So ang kailangan po natin, i-rationalize na ito. Ang sabi ko po sa pinasa kong bill sa third and final sa House, ganito na lang po ang gawin natin. Ang sabi ko, tanggalin na lahat ng track, tanggalin na lahat ng strand. Wala naman po yan dati. Kung gusto mo magkolehiyo, tanggalin na rin po yung 31 subjects. Ngayon po, 31 subjects ang tinuturo. Tapos may dagdag ka pa sa kolehiyo. Ang sabi ko, wag na 31 subjects. 8 na lang. 8 subjects. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subjects na sinasabi ko sa DepEd na yun dapat ang ituro lang sa 11-12? Yun yung 8 subjects na GE subjects sa first year college. Para pag pinasa mo yung 8 subjects sa grades 11 and 12, college subjects yun, ibig sabihin, college ready ka na. Pagdating mo ngayon ng kolehiyo, meron mga advanced placement exam doon. Kunin mo yung mga advanced placement exam, pag napasa mo po yun, dapat makredit yung 8 subject na nakuha mo ng grades 11 and 12. Para yung 4 years mo sa college, mabawasan. Kasi po, panahon na po na gawin natin na mahusay po talaga. Pero, pwede ka pa rin magka-electives. Kasi may mga bata po talaga na talagang gusto nila iba-ibang subjects. Pwede magka-electives. Pero, hindi counted po yun para mag-graduate. Optional lang yun. Kung mag-elective ka dahil naniniwala ka, kailangan ko ito, pwede. Pero 8 subject lang kailangan mo para mag-graduate. Eh ngayon, tatanungin po yung sa TechVoc eh. Kasi marami po na sa TechVoc eh. Yung sa TechVoc po na yan, ang proposal ko talaga alisin na po yan sa DepEd eh.
Kasi hindi naman po yan yung core na responsibility ng DepEd. Ang sinasabi ko nga, ibalik na natin sa EBET, yung Enterprise-Based Education and Training. Kung gusto mo ng TechVoc, maghanap yung DepEd ng industriya na malapit doon sa tinitira ng bata. Didiretso na po siya doon. Hindi po katulad ngayon, magbabayad ka pa para maka-on the job. Pag EBET na po, dapat may allowance pa yung bata habang nagtatrabaho siya. Tapos, mabigyan siya hanggang NC3 o NC4. Kasi pag may NC4 ka o may diploma ka, exempted ka na talaga sa 11-12. Pwede ka nang dumiretso sa first year college. Plus meron ka pang NC4, NC3. Ibig sabihin, magaling ka na, may skill ka na. Ngayon po, tanong niyo sa mga anak ninyo na o sa mga teachers sa mga school natin, TechVoc. Ang binibigay lang po doon, karamihan, NC2. Konti lang po ang NC3, karamihan NC2. 60 to 70%, 70 to 80% NC2 pa rin. Ano po ibig sabihin ng NC2? Tama, pero ano ibig sabihin po niya sa Philippine Qualifications Framework? Entry level, that is correct. Ang description po ng NC2, may skill na yung tao, meron na siyang kakayanan. Pero hindi siya pwedeng iwanang mag-isa. Kailangan pa rin po may nakabantay sa kanya dahil hindi na kayang mag-isa yung trabaho. Paano naging job ready yun? Kasi sa totoo, alam niyo baka naman parte rin kultura natin . Tayo kasi po sa totoo, siguro habang lumalaki tayo, napapagsabihan tayo ng mas matatanda. Tama naman po ito. Tama sinasabi nila, mag-aral ka mabuti. Magtapos ka ng high school, tama po yun. Sabi nila, magtapos ka ng kolehiyo, tama pa rin po yun. Magtapos ka ng abogasiya, engineero, doktor, tama po yun, maganda lahat yun. Pero ang problema, habang sinasabi po natin yun, minsan, na-equate po natin ang degree sa dangal ng isang tao. Pero alam natin ang totoo, walang kinalaman ng edukasyon sa dangal ng isang tao. Kahit hindi ka magtapos ng high school, pwedeng marangal at dangal kang tao. Kasi yun po, napoporma po yun ang karakter mo. Kung paano ka lumaki. Maganda po mag-aral hanggang pero aminin natin totoo. Marami tayong problema ngayon, pati marami po. Mga abogado nga po, may problema minsan sila nga mali ang sinasabi. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo kaya nga po, sana tayo rin, pagkausap po natin yung ating mga anak, mga pamangkin, mga apo, ang ilagay po natin sa isip nila, ang importante sa buhay, mabuti kang tao, mabuti ang pakikitungo mo sa kapwa, hindi ka masama magsalita, marunong ka magbigay galang sa nakakatanda sa'yo, at marunong ka magrespeto ng kapwa Pilipino. Pag hindi ka ganun po, paano mo masasabi na meron kang dangal o marangal ang ginagawa mo? Sa totoo po, dito sa lungsod ng Pasig, umikot po kayo, kakaikot namin. Sa totoo po, yung pangkaraniwang Pasigenyo, sila pa po ang pinakamadaling kausap, sila pa po yung pinakamabubuting tao. Wala talaga pong koneksyon yung edukasyon. Maganda edukasyon. Pero sana maturo rin natin sa ating mga bata. Ang mahalaga po talaga, ang pagiging mabuting tao, may respeto, kortesiya, at hindi masama yung lumalabas sa ating mga bibig. Kailangan po maayos tayo. Kung gusto talaga nating umasenso tayo, magprogreso bilang isang lipunan. Kaya sana po tayo rin, mag-ingat tayo. Minsan kasi po, pag magkakakwentuhan tayo, hindi natin napapansin, may bata dyan Pero pagka may masama yung sinasabi natin, tayong idolo po ng mga bata Ang magulang po, idolo ng bata. Yung mga narinig po nila, pag narinig po nila sa TV yan, sa social media, akala nila tama yan. Pero mali po yun, pag nagbumura, iba-iba yung sinasabi. Dapat po, dapat maturo, pakita natin sa mga, maging conscious tayo. Pag may bata, mahusay tayo magsalita. Dapat inspirasyon tayo sa batang Pilipino, sa batang Pasigenyo. Hindi po tayo nagdudulot ng kung ano-ano sa kanila.
Sana po ituloy-tuloy po natin itong mga ginagawa natin kabutihang ganito. Pero may nakalimutan pala ako dahil pinag-uusapan ko yung academics dahil nandun na po tayo sa edukasyon eh. Doon sa ginawa ko rin pala po, may bonus po kung sinulat doon. Pagtapos ng grade 10, ang estudyante nakapagtapos ng K10, pwedeng kumuha ng tinatawag kong honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam na yon, accelerated ka na sa first year college. Exempted ka na sa grades 11 at grade 12. Bakit po mahalaga yun? Kasi yung K-10 po, bigyan naman natin yung bata ng rason. Bakit ako mag-aaral araw-araw? Mag-aaral ako araw-araw, magsusumikap ako. Dahil pag pumasa ako ng honors exam na yan, imagine, didiretso ako first year college. Hindi katulad po ngayon, pag Lunes po, bibigat ng paa eh. Ayaw na talaga pumasok dahil hindi na po masaya sa ano eh. Hindi na po masaya sa school eh. 31 subjects, 11 and 12. Kahit tayo po, kung dinaanan po natin yun, baka parehong baka mabigat. Kaya sana po, gawin natin ang tama ang ating educational system. Sana po, ang ituro rin po natin sa batang Pilipino, sa batang Pasigenyo, ang mga tamang kultura at tradisyon natin. At yun po yung pagiging mabuti sa kapwa Pilipino, kapwa Pasigenyo. Pero bago po ako magtapos, pakiusap lang po sa inyo lahat. Dito naman po, sa ikot namin talaga nakita namin kaisa namin kayo. Alam nyo na isang tama yung ginagawa ni Mayor Vico, ni Vice Dodo, lahat ng konsehal natin. Alam ko naman, kahit saan ako pumunta kanina, alam nyo yung tama. Minsan po, syempre minsan, merong mga bagay na hindi pa pagbibigyan. Pero nakakaunawa naman tayo. Ang importante, karamihan ng Pasigenyo natutulungan. Ganyan naman po talaga tayo eh. So ang unang pakiusap sana po, since magkakaisa naman tayo, sana po yung mga kaklase po ninyo, kaibigan, kapitbahay, ilang araw na lang po, 4 weeks to go tayo siguro, 5 weeks. Tawagan nyo na po, kausapin nyo, sana sabihin nyo na po, mag-vote straight, gating na tayo. Importante po yung influensya po ninyo sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, kaklase. Sa totoo po, kahit umikot kami ng umikot araw-araw, meron kami hindi makakausap, pero kayo sigurado makakausap nyo. Kaya pwede po ba namin maasahan? Sigurado ko po yun, naniniwala. Pero kanina po, mapapansin ko rin, kahit saan naman kami pumunta, sa totoo, pag dumarating si Mayor Vico, talagang natutuwa ang tao. Kasi nakikita naman po nila, tama yung ginagawa eh. O, pwede rin po yun, pero tama rin po yun. Pero sa totoo po, deep inside po, alam natin ang totoo. Na talagang may nagawa na yung tao. Sa totoo, yung mga dating akala natin hindi posible, ginawa po niyang posible. Sa totoo po, kahit na yung sa yung pinikwento ng Volta kanina, yung tungkol doon sa prangkisa, dati po hindi na makakalain posible yun eh. Pero nagawa nilang posible. Yung mga benepisyo ng senior citizens, yung mga local, dati po hindi naman naiisip yan eh. Sa totoo, akala nung lahat, hindi naman pwede yan, hindi naman magagawa yan, pero nagawa eh. Pero aminin natin ang totoo. Kahit na gustong-gusto ng lahat nito na gawin yun, at kahit gusto ko magawa yun, kung yung ulo ay hindi maayos at matino, hindi mangyayari itong reforms na ito. Yan naman po ang totoo. Yung po, totoo naman po talaga yun. Yun naman po yung talagang, wala naman, kung hindi, bilyonaryo na nga ito si Vico sana eh. Pero nakita natin, di naman ang suot. Mas maporma pa tayo, di ba? Pero yung totoo yan. Sa totoo po, kung gusto po niya sana, di ba? Mas madaling, sa totoo po yan. Di ba nga ang sinasabi po nila? Di ba? Lahat naman tayo dito naniniwala sa Panginoon eh, di ba? Di ba sinasabi nila, the road to hell is paved with good intentions. Kasi yung iba po, puro na sa isip lang, gagawin ko yung tama, sasabihin, gagawin ko to, pero pag nandun na, hindi naman ginagawa. Nagkaroon na ng pagkakataon, hindi rin naman ginawa. Yun naman po ang totoo eh. Pero sa kanya, nagawa po niya eh. Sa totoo, kahit na maraming bumabatikos, kahit na kaibigan niya, yung iba, nagtatampo,
Pero nagawa po niya eh. So, bilang ulo po, lahat sumusunod eh. Kung saan siya nakatingin, yun ang direksyon ng lahat. Pero mahalaga rin po, mahaba na ako nagsalita, pero pasensya na kahit mainit. Ganito talaga po ako eh, mahaba rin talaga. Pero ito naman, kung hindi naman po natin makakasama yung ating mga konsehal, baliwala rin po, di ba? Wala akong magagawa, kahit saan ako pumunta, makikita nyo naman. So, ito po sino sa konseho po, sino ang number 4 sa balota? Volta de los Santos. Sino po ang number 6 sa balota bilang konseho? Eric Gonzales. Sino po ang number 13 sa balota bilang konsehal? Pau Santiago. Sino po ang number 14 sa balota bilang konsehal? Coach Paul Senogat. Sino po ang number 15 sa balota bilang konsehal? Yun. O ngayon, dito naman tayo sa mga ulo. Ay! Di ba may nakalimutan pa po eh. Gusto ko na matest kayo eh. Gusto ko na matest kung naalala ninyo na 6 yan. Kasi 5 pa lang eh. Sino po ang number 11 sa balota bilang konsehal? Kiko Ruscha. Si Koko. Kiko Koko. Ayun. Ngayon po, sa totoo, kahit na mahalal natin yung 6, importante pa rin po yung presiding officer. Kasi kung yung presiding officer, iba na naman yung direksyon, papaliwanag yan mamaya, magkakaproblema tayo. Kaya sana po, ang tinuna po ng konseho natin ngayon, sa totoo, kahit tingnan nyo po, ang dami nila nagagawa, ang dami nag-meeting sila, tunay po, may discussion po talaga dun eh. Pero importante dun, ay may magaling silang presiding officer. Kaya tatanungin ko po sa inyo, sino ang number 3 sa balota bilang Vice Mayor? Bodot Jaworski. Number 3 sa balota bilang Vice Mayor. Hindi na, wala na. Ano nga naman yung pamakalimutan ko? Sabi sa akin kasi, si Pico, sabi pa naman tayo ba yung makalimutan ko? Sa lahat naman dito, hindi ko sino yung makalimutan ko, yung pinakaulo namin. Sino ang number 4 sa balota bilang mayor ng lungsod ng Pasig? Dahil po dyan, maraming salamat. Umaasa po kami. Mabuhay po ang Barangay Kanyogan. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 1 sa ating mga balota, ibotong muli, Congressman Roman Romulo